Hello, it's Lady's Peace Vlog. So kung bago lang kayo sa aking channel, please subscribe and touch the bell button to be updated sa mga susunod ko pang mga videos. Okay, so ito ang part 3 ng aking journey sa buhay dito sa Canada. So ang part 3 ito is tungkol naman sa culture ng Canadian. Dahil nga dito is mix ang nationality. So nandito yung karamihan dito na na nationality o mga is Orthodox at Jewish people. Dito ang maraming Jewish. So kung mataon na ang employer nyo is ako guys ng kumakati ang ilong ko. Kumakati sa okay, sorry for that. Yung pag naging Jewish ang amo nyo dito, ito ang mga dapat yung tatandaan. Una, since Jewish sila, may mga bawal silang kinakain na ayaw nila na ilalagay nyo sa rep nila. Dahil usually, kung halimbawa live-in ka, live-in na pagpasok mo, siyempre dito is kung yung pasok ko noon is caregiver, so I have to stay sa amo ko ng 2 years live-in. So yung amo kong una parehas kahit sa pangalawa, pero yung pinakauna sila ang pinaka Jewish, sila ang pinaka kumbaga talagang panatikong Jewish sila. So ang mga ganyan is usually ang kanilang mga sa kusina, mga gamit usually is made of silver. Kahit yung kanilang mga display is usually made of silver. At yun ay kailangan mong ipolish. Ipapalis nyo yun, lalo na kung tinatawag na Shabbat, ano ba yung mga event ng yung Jewish holidays. Yung Christmas nila is iba sa Kristiyano, so but nagsiselebrate din sila, nagsisindi sila ng candles sa kanilang mga ports, or ang iba sa sasakyan nilalagay. But naano ko lang kasi yung mga tawag nila guys. But yun nga, kailangan mong maglinis ng silver. Kailangan na silver polish yung kanilang mga silverwares. At yun is I think every 2 weeks mo siyang dapat ipapalis, may okasyon o wala. Kasi ang silver is madaling umitim. So ngayon, ang pagpalis ng silver, may silver polish sila. Merong yung parang guantes lang isusot sa kamay mo, hawakan mo yung silver na ikukuskus mo yung guantes na nalilinis yung silverware. Meron naman na ini-spray, at meron naman na gagamit ka ng sponge para kumintab ang silver. So yun, naranasan ko yan doon sa unang napasok na kong amo, na sinasabi ko nga sa inyo guys, kung nanood kayo sa first part or second part, na yung amo ko nga is hindi ko nabanggit na Jewish sila, pero yun, naglinis ako doon ng silver. At yun, pag nakalinis ka ng silver, huhugasan mo siya ng warm water, sabon, ganon, tapos pupunasan mo siya na matuyo agad, at ang kintab niya. So yun, isa yun. So balik tayo sa pagkain. Ang ayaw na ayaw nila yung karne ng baboy, or gawa sa karne ng baboy, tulad ng ham, tulad ng mga sausages, na paggaling sa pork, ayaw na ayaw nila yun. Pag chicken, salmon, okay lang, pero pag baboy, ayaw nila yun, bawal sa kanila yun. So yun ang mga pagkain na dapat nyong kung halimbawa may bala kayong pumunta dito, at least may alam na kayo na pag Jewish yung amo nyo, yun ang mga bawal. At yun, at isa pa, pag yung mga Orthodox Jewish kumbaga
talagang stricto sila guys. Yun yung wala silang television sa bahay nila. Wala silang TV sa bahay nila. Ano lang sila, parang normal na ano lang, meron lang sila telepono, pero yung mga TV na wala sa kanila yun. At from 3 o'clock ng Friday, 3 o'clock ba yun or 6 o'clock ng hapon, is hindi na sila pwedeng magsindi ng kanilang mga ilaw. So at yung hindi na sila pwedeng magluto, kumbaga. So may mga kaugalian na gano'n, na lalo na kung merong may mga okasyon na pang-Jewish. Nakalimutan ko yung mga pangalan na ng celebration nila. Alam ko yung Shabbat yun na every Friday nagsi-celebrate sila. Pero merong yung parang kung baga sa atin is parang Holy Week sa kanila, na yun nga, na hindi sila pwedeng humawak ng apoy, yung magluto o ganito ganyan. At nag-uutos sila ng ibang tao para i-turn on yung kanilang ilaw. At yun nga, magluluto sila before that time para nga hindi na sila magto-turn on ng kanilang oven, ng kanilang stove. Bawal yun sa kanila guys. So yun ang isa sa culture na dapat nyo malaman. Yun ang dito sa Canada. And then isa pa, kung hindi naman Jewish yung amo nyo, kung ibang lahi naman tulad ng Muslim or so parehas pa rin na igagalang natin yung kanilang mga kultura, na ang Muslim din ganun din, yung mga pagkain ganito, bawal din sila ng baboy. So hindi ka pwedeng magdala niya na pagkain. So at isa pa, ang naano ko noon, experience ko nga, dahil siyempre bago nga lang ako dito, hindi tayo sanay na yung pag kumakain tayo sa agahan, may kape or kanin or something. Dito usually kinakain tinapay. So ngayon, ang ko noon, akala ko yung yung bagel, di ba? Akala ko noon akala ko noon is donut. Kasi nga pabilog din siya, may butas sa gitna. And then merong plain bagel, meron ding bagel na may sesame seeds. So siyempre pagwan ako nung, sabi ko, ang lalaki ng donut nila. So tawa ko noon ng yung naalaman ko na hindi pala siya donut. It's ang tawag dito is bagel. So yun ang kinakain dito guys. Tapos siyempre ako noon live-in, yun nga, bawal yung karning ganito ganyan. So parang hindi ako maano sa pagkain, kasi nga ang pagkain naman nila, pag summer yun, nag sila ng steak, barbecue. Pero dahil nga siyempre sila gusto nila yung rare ang steak nila. Ako naman, hindi ako makakain na may dugo-dugo pa, 'di ba? Tayo naman is hindi tayo sanay. So ngayon, hindi ko makain yung So sinasabihan ko yung amo ko na kung pwede, well done. So niluluto niya ulit yung binibigay sa akin, guys. Dahil yun nga, siya, kailangan luto. Sa akin ayaw ko may dugo, kaya well done ang nila. Well done yung pakaluto. So yun, kasama nun is yung patatas, baked potato na minamas potato yun na may halong margarine, tapos broccoli, asparagus. Yun ang side dish nila sa pag ng steak. So yun, nakakakain ako noon. Pero yung parati tinapay, yun nga na parang mahina sa tuhod pag hindi ka nakakain ng kanin. Pero nasanay na rin ako noon. Pero ilang buwan din na parang mahina yung ko na hindi ako makakain ng kanin. So nakakakain ako ng kanin noon pag weekend, pag aking day off. Yun, kumakain ako ng kanin, guys. Pero pag nasa trabaho ako, wala. Yun, ang day off ko noon is Sunday, Monday. Kasi nga kung may appointments or may mga appointment ako may lakad sa mga offices, kahit paano is available ako ng working days, yung Monday. Kaya yun ang aking day off. Saturday ng hapon, ihahatid na ako sa apartment.
At Lunes, ano naman, Martes ng umaga, balik na ako sa trabaho. Yun, magko-commute na ako. Yun lang, pauwi ako sa bahay o sa apartment galing sa trabaho. Yun, hinahatid ako ng amo ko noon. At kasi dito karamihan is may mga ano sila sa sa up north, kung baga may mga bahay bakasyonan sila sa tabi ng lake, kasi nga pag summer nagbo-boating sila, nagkakayak. So yun ang so yung amo kong naging amo ko na talaga is meron silang bahay sa up north. So yun is parang Baguio ang style niya ng pag-akyat doon is daming liko-liko yung daanan na tabing tabing tubig din, at minsan may tabi ng bundok, ganun. Parang Baguio, paliko-liko din ang kalsada. So dinadala ako doon pag Friday mga 3 o'clock, papunta na kami yan doon. So natutulog na kami doon ng Friday tapos Sabado. So kasama ako kasi nga lumalabas yung mga amo ko noon, siyempre yung alaga ko maliit pa. Kaming naiiwan sa bahay. So may kasama yung bata. Tapos yung snow na. Kasi yung first winter ko, dumating ako dito guys is spring, May. So nung nag-snow na, yung summer okay lang, ang ganda-ganda kasi nagbo-boating kami, may sariling speedboat yung amo ko, so nagbo-boating kami sa lake. So ang ganda doon sa up north. So naranasan ko yung ganun. Pero pag winter na, doon naman kasi nga yung hindi pa ako marunong noon ng pinapasot ako ng amo ko noon na para akong astronaut ba. Tapos lalabas kami ng alaga ko, maglalaro sa labas yung alaga ko. Oh my goodness, talagang ang init sa katawan ng suot ko, para akong robot na Yun ang pinapasot sa akin kasi nga doon sa sa up north is malamig. Mas mas malamig kisa dito sa city. Kaya ganun ang pinapasuot sa akin ng amo ko. Kaya nakakatuwa na ganun ang na-experience ko din. Kaya yun, nasanay sa snow. Pero nung una, nahirapan din ako guys. Dahil talagang lamig na lamig ako. Pero nung nasanay na, yun, pag walang snow, parang hinahanap ko na din. So isa lang yun sa mga naging experience ko dito guys. Aside from that, pag marami ka ng kakilalang mga Pilipino, yun, makakakain ka ng Filipino foods na. Kasi every weekend, lalo na pag summer, barbecue doon, barbecue dito, punta doon, mga birthdays, binyagan, so naiimbita ka na, kaya ganun. Tapos may pabaon na, so yun, nakakakain ako ng Filipino food. Pag may mga pabaon, may Sharon, yun, nagdadala ako sa trabaho, lalo na yung mga dessert, yun, minsan ilagay ko sa freezer. Tapos yun, may pagkain ako na mahirap guys, kasi yung pag hindi ka sanay, baguhan ka sa isang lugar, mahirap, lalo na yung sa pagkain. Kaya kaya nasanay ako ditong kumain ng salad, kumain ng tinapay, yun. Kasi sa Pilipinas naman pag may salad hindi pinapansin. Ngayon na lang yung mga healthy conscious, yun na, kumakain na sila ng mga salad. Pero noon, panahon namin, walang salad. Diretso sa kanin. Wala nang salad. Sabaw, kung may sabaw. Pero yung mga salad na yan, wala yan sa atin noon. Ngayon na lang. Ayun, nasanay akong kumain ng salad. Kaya, ganun. Wala nang kanin. So, salad na lang. Tapos, yung kung naman, barbecue chicken, or kung may steak, may salad. Tapos yun, ang vegetable dito is yun nga, broccoli, cauliflower, spinach, yun ang dito, or yung asparagus, beans, yun ang mga side dito, carrots, at patatas, yun ang parang kanin dito. So, yun. Pero nung may sarili na ako apartment, na live out na ako, of course namamalingki na ako guys ng ko, pagkain sa Chinese store, nagluluto na talaga ako, yun. Nagluluto ako ng weekend para pag uwi ko, meron akong kakainin na pinoprosin ko lang siya. Ang iba dinadala ko sa trabaho. Dahil siyempre, kumakain ako ng lunch time doon. Nagbabaon ako minsan hindi na.
gabi ako kumakain sa bahay, sa apartment ko noon. Kasi nga nung nag-drive na rin ako, umuwi na rin ako sa apartment ko araw-araw. So pumapasok ako noon ng umalis ako sa bahay sa apartment ko noon ng alas 8. Tapos mga 1 hour drive or 45 minutes, depende rin sa traffic yun. Kaya ganoon lang yung ano ko guys, nung natuto na ako. Dito ako nag-aral na mag-drive. Kaya yun, marunong na ako mag-drive, may license na ako, yun na, hatid sundo ko na ako ng bata. Asset mo rin guys kung marunong ka mag-drive. Kasi nga, dadagdagan yung sahod mo of course pag nagda-drive ka. Hindi lang yung nasa bahay ka. Kaya ako, kahit ngayon, proud ako na nandiyan pa rin ako sa amo ko. Kasi kung sa sahod man lang, talo ko yung mga nasa mga nag-oopisina, kumbaga. Yan nga. Na lang, ilang taon magre-retire na rin ako sa amo ko. So, kahit pa paano is nakapag na rin ako. Nakapag invest, kumbaga. May mga investment na rin akong nagawa sa buhay ko kahit pa paano. So, yun nga lang. Sa totoo lang, pag sinabi mong mataas ang sahod mo, mataas din ang gastusin. So, padala dito, padala doon. Yan, siyempre, nagpaaral ka sa mga pamangkin, nag-ano ka sa kapatid, ganito, ganyan. Pero, nung nakuha ko na yung pamilya ko, hindi na ako masyado nagpapadala. Kung ano na lang, halimbawa may emergency, humingi ng tulong, kasi dito, ganyan, yun, nagpapadala ako. Pero yung regular, hindi na. Kasi andito na yung mga anak ko. Mga tulong-tulong na lang. Ayun ang nagpapadala ako sa extra ko. Kumbaga, yung overtime ko ba. Kasi may mga extra akong oras na binabayaran ako. Yun na yung mga ko. Kasi hindi ko na yun pinapadeclare dahil nga sa tax na binabayaran. Ang laki-laki ng binabayaran ko. Kaya para nga hindi ako magbayad yun. Ang ibang overtime pay ko is pinapa-under the table ko na sa amo ko. Kinausap ko na lang kasi nga malaki ang tax. Pero nagbabayad ako ng tax doon sa regular na ko. Pero yung under the table na hindi ko na siya pinapasali. Kasi nga, ang laki ng binabayaran ko guys. Hindi biro yung tax dito guys. Kaya talagang nakiusap ako sa amo ko. Kasi mahirap din na wala na akong maganda kung meron akong maliit na bata. Kasi may refund ang mga magulang na may mga maliit na bata. Malaki ang nariripand ng mga bata. May mga anak na maliliit. Kaya yun din ang advantage ng may mga maliliit pang anak dito. Na meron silang mga refund pag nag-compute na ng tax patapos ng taon. Pero yung mga walang anak, sorry ka na lang. Kasi nga yun, hindi hindi ka makatanggap ng refund. Mahirap. Kaya yun. So, yun lang guys. Yun ang maisishare ko sa inyo. Dahil kung ang iba nagtatanong. So, yun ang na-experience ko dito guys. Na pwede kang mag-aral kasi nga may day off ka rin para ma-upgrade mo ang sarili mo. Kaya lang ako nga hindi ko nagamit yung pinag-aralan ko. Nag-aral ako ng medical office assistant dito. At nag-aral ako ng nurse's aid para nga makapasok ako noon sa ospital. Pero hindi ko nagamit kasi nga yung amo ko is doktor nga siya. Tapos yung alaga ko siya, ang dami niyang allergy. Yun, parang ako ang doktor na kasama. May bit-bit na, ang dami-dami kong bit-bit na gamot noon na may medicine bag ng mga gamot ng kanyang mga dahil siya doon yung alaga ko, dami niyang allergies. Kaya yun, kaya palagi may dalang bit-bit ako ng mga medicine yung medicine bag niya. So palagi ko siyang dala. So yun lang guys ang may share ko sa inyo. So thank you for listening. So I hope na may natutunan kayo sa aking experience dito sa Canada. So kung may tanong kayo, pwede niyo akong message sa aking Facebook account. SP Manaog.
Yan ang aking Facebook account. So, pwede nyo akong message kung may mga tanong kayo. Baka makatulong. So, thank you for watching again. Remember to subscribe my channel. Bye for now!